Igan, sinasaktan kung di nakukuha ang kota. Diyan umano sinapit ng ilang biktimang pilit pinagtrabaho sa sinalakay na Pogo sa Pasay. Kaugnay dyan, inalis muna sa pwesto ang ilang pulis dahil sa posibleng kapabayaan. Saksi, si Salim Refran. Ganyan daw sinasaktan ang mga nagtatrabaho sa sinalakay na Pogo sa Pasay. Someone's punch him on the face and then also kick his body because he never met the target set by the management to get those clients from the dating apps. They are required to get 10 plus clients per day. Ang dalawa, mga ahente raw sa pinapatakbong love scam. Naghahanap sila ng mga kliyente sa love scam, especially yung mga retired, yung mga pensyonado na mga lalaki. Kailangan ma-in love itong biktima nila for 5 days. And then sa 4th day, nung pakikipag-communicate nila dito sa biktima nila, kailangan ma-introduce na nila sa crypto. Ang isa namang ito, hirap na makalakad dahil sa bali sa balakang. Tumalon kasi siya mula sa gusali para makatakas. Nauna na kasi siyang tumakas sa isa pang pogo sa Pampanga, pero sapilit ang kinuha para sa pogong ito sa Pasay. Tumalon siya sa bus, parang may nakakita ng mga pulis doon, tapos dinala siya doon sa Gala Station. Tapos doon kami, na-detain kami doon ng 7 days na yata yun. Tinubos sila doon. Binalik kami dito. Baka i-refer namin for investigation, most likely sa NBI, para malaman kung may kung totoo ba yung kwento at kung may pananagutan ba dapat yung mga pulis sa Quezon City. Sinusubukan namin makuha ang pahayag ng Quezon City Police District tungkol rito, pero wala pa silang tugon. Matinding takot raw ang dahilan, kaya sinubukan niyang tumakas mula sa Pogo sa Pasay. Kanino po siya takot at ano yung kinatakot sa kanya? Sa boss, baka anuhin siya. Baka bugbugin. Kung binubugbog, ganun lang. Kinakuryente. Sinasampal, ganun. Binapalo. Pag may kasalanan sila, yun binubugbog. Samantala, samot-saring kontrabando ang diniskartehang maipasok sa gusali. Tulad ng alak na inililipat sa bote ng mineral water at sigarilyong ipinasok sa lalagyan ng cup noodles. It's no me, I don't know. 27 pulis kasama ang mismong Chief of Police ng Pasay ang pansamantalang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan. For possible neglect of duty, how come hindi po nila na-detect yung presence ng mga illegal activities dun sa areas. Dati nang sinabi ng PAOK na nangbigay ng paunang intelligence sa lugar ang Pasay Police. Samantala, inihahanda na ang forfeiture case para sa gusali at mga property ng Pogo. Iniimbestigahan na rin ang paper trail sa pagkuha ng lisensya ng Pogo. Nais namin kausapin ang PAGCOR at ang LGU para malaman kung bakit nagagano na parang recently lang kinansel na yung registration nitong establishment na to. Tapos after 1 month, nagkaroon ng bagong registration. At nakita naman natin, hindi naman siguro within 1 month magagawa lahat to. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Ngayon tapos ang undas, simula na ng pagbabalik sa Metro Manila ng mga nagbakasyon sa probinsya. Mula sa Batangas, saksi live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul! Yes, Arnold, magdamagang aantabay yung mga bus driver dito sa terminal sa Batangas Port. Ito'y para matiyak na may masasakyan pa yung mga pasahero na magsisiuwi naman sa Metro Manila. Ngayong tapos ng undas break, marami na ang lumuluwas pa Maynila. Sa Grand Terminal sa Lipa City, dagsa ang mga pasahero. Mabilis naman ang alis ng mga bus dahil 10 minuto lang puno na agad. Pero dahil sa volume ng pasahero, kinukulang na ang mga bumibiyaheng bus sa terminal, partikular na sa mga biyaheng Lipa, Ortigas. Katunayan, bakante ng ilang loading bay sa terminal na kadalas ay puno ng mga pampasaherong bus. Sa Batangas Port, mayat-maya ang dating ng mga barko at biyahero na galing Mindoro. Marami sa mga nagbakasyon, diretso sa bus terminal pa Metro Manila. Gaya ng pamilya ni Ena na pauwi na sa Bulacan galing Boracay. May iwasan na rin kasi namin yung bugso ng pag-uwi.
para hindi matraffic, tsaka marami pa rin kaming gagawin pa rin. Nakaabang na ang mga bus sa labas ng pier. At ayon sa mga driver, mahigit 4,000 pasahero ang inaasahan ng mga bus driver ngayong araw. Posibleng dumoble pa yan sa Sabado hanggang Linggo. Huwag lang daw maiipit sa matinding traffic sa South Luzon Expressway. Mabilis na makakabalik sa Batangas Pier ang mga bus para sumalupa ng mga nagbabalikang pasahero. Sa Calapan Port sa Oriental, Mindoro, bumuhos ang dating ng mga pasahero kaninang tanghali. 8,000 outgoing passengers ang tansya ng PPA Mindoro na daraan sa Port of Calapan ngayong Biyernes. Bukod sa ipinatutupad na first come first serve basis at kanselasyon ng booking system sa mga cargo vessel, nilimitahan na ng mga shipping lines sa 60% ang online booking para sa mga pasahero. Kunyari, ang capacity is 300, so yung 108 packs pwede nilang i-online booking, yung 120 na remaining para doon sa ma-walk-in. Arnold, mabilis lamang yung turnaround time dito sa terminal at walang naipon na maraming pasahero sa waiting area. Sa ngayon, around 3,700 hanggang 3,800 na yung dumating na pasahero dito sa terminal. At live mula rito sa Batangas City para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez, ang inyong saksi. Hindi lang tulong sa mga programang pang-ekonomiya, kundi pati sa pandepensa ang nakatakdang matanggap ng Pilipinas mula sa Japan. Kabilang yan sa mga napagkasunduan sa Malacanang sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nasa 235 million pesos na official security assistance grant ang ibibigay ng Japan para sa pag-secure ng coastal radars para sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Prime Minister Kishida, parehong ikinababahala ng Japan at Pilipinas ang sitwasyon sa East China Sea at South China Sea at hindi katanggap-tanggapaan niya ang paggamit ng puwersa para baguhin ang sitwasyon. Nais naman ni Pangulong Marcos na magpatuloy ang trilateral engagements kasama ang Pilipinas, Japan at Amerika na nagsimula ngayong taon. I also would like to recall our commitment to work on a framework for our status of visiting forces or the proposed Reciprocal Access Agreement, RAA, with Japan. We are cognizant of the benefits of having this arrangement, both to our defense and military personnel and to maintaining peace and stability in our region. May itinalaga ng bagong kalihim ng agrikultura at ang unang utos sa kanya ng dating kalihim na si Pangulong Marcos, kontrolin ang pagmahal ng ilang produkto. Saksi sina Ian Cruz at Ivan Mayrina. Nanumpa ng kalihim ng Department of Agriculture ngayong araw si Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Siya ang humalili kay Pangulong Marcos na isa't kalahating taon ding pinamunuan ang DA. Si Chu Laurel ay miyembro ng Private Sector Advisory Council at naging presidente ng Frabel Fishing Corporation at Agusan Power Corporation. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay ninapasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon. Yung tinatawag ng mga expert, ng mga professional ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan. Para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Uupo si Secretary Chu Laurel sa Department of Agriculture sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga pangunahing agricultural commodities tulad ng bigas, asukal, sibuyas at kamakailan, patatas. Ang pagtugon sa nagtataas ang presyo, ang pangunahing utos ng Pangulo sa kanya. Gain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. Importanteng buo ang departamento sa isang goal, which is basically modernization at increase of production. May pangako rin ang bagong kalihim sa mga mangingisda at magsasaka. Bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Kababata at kaibigan ng Pangulo si Chu Laurel Jr. na base sa dokumentong ito mula sa COMELEC,
ay isa rin sa mga pangunahing campaign contributor ng Partido Federal ng Pilipinas nang tumakbo sa ilalim nito ang Pangulo noong 2022. Bago magtanghali, dumating sa central office ng DA ang bagong kalihim. Pagkatapos ng pulong, sinabi ng kalihim na informative ang naging pakikipag-usap niya sa mga taga-DA. Sinagot din niya ang puna ng iba na may conflict of interest ang pagkakatalaga sa kanya sa DA dahil sa negosyo ng kanyang pamilya. Well, nag-invest na ako actually. Ang iba't ibang grupo nagbigay ng pahayag sa appointment ni Chu Laurel. Sabi ng Pamalakaya, maraming kailangang ipatupad na reforma ang bagong kalihim, partikular ang pag-alis ng maluwag daw na importasyon ng agri-fisheries products. Ang grupong Sinag naman, umaasang mapataas niya ang local production at gawing last resort na ang pag-angkat ng mga produktong pang-agrikultura. Suportado naman ng Philippine Association of Meat Processors Inc. o PAMPI at Federation of Free Farmers ang appointment ni Chu Laurel. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sunod-sunod ang nangyaring insidente ng pagdukot umano sa ilang Chinese nationals sa bansa. Ang isang suspect, personal pa umanong kakilala ng biktima. Saksi, sina Marisol Abduraman at John Consulta. Hey! Stop! Stop! Naispatan na ng mga tauhan ng Binyan Police pero tumakbo pa sa kwarto ng bahay ang isang target. Doon sa kabila. Ayan. Binuksan niyo yun. Nahuli rin kalaunan ang mga umunoy kidnapper ng Chinese na nagtangkang tumakas. Dayuhang negosyante ang nagsumbong sa mga pulis. Dinukot daw siya noong October 30 nang magpunta sa isang hotel sa Parañaque para sa inakalang business meeting. Did the kidnappers hurt you in any way? If you don't give money, I will hurt you and kill you. Slap face and hit the right here and use that. What's that? Is the electric? Yeah, electric to his wife. 2 milyong piso raw ang hiningi ng mga kidnappers. Habang di ito may bigay, 4 na araw siyang ulit-ulit na pinagsasampal at kinukuryente habang nakatali ang kamay at paa. Tinutukan din daw siya ng baril habang pinatatawagan sa kanya ang mga kaibigan Chinese para mangutang ng pera. Sabi pa ng biktima, kapitbahay niya sa kondo ang suspect na si Yang Guobing. Pero ito raw ang nangmolesyo sa kanya araw-araw sa hideout nila sa Laguna. Nang makakuha ng tiyempo, tumakas na siya. He went inside, but that guy sleep. That's why, that's why she has the choice to run away. Slowly open the door and try to cross the wall. And when she crossed the wall, she run away. Umabot daw sa 1.2 million pesos ang na-money transfer sa mga suspect at tinangay din umano nila ang luxury car ng biktima. Agad tayong nag-conduct ng hot pursuit operation at yun nga, natunto natin itong 3 kumidnap dun sa babae. Nakuhanan natin sila ng, ng baril, yung senyorita, pati mga bala. Na-recover din natin yung ginamit na pang-kidnap sa kanila, yung Fortuner na SUV. Nang makaharap namin ang 3 suspect, No. Ask for money? No. Her? No. What about you? Money? You ask money from her? You kidnap? No. You kidnap her? Kidnap? No. No? No. What about you? This one? No? No. Do you know her? You don't know her? Unang-una, kidnapping, grave coercion, dahil base sa statement ng biktima, hinalikan siya. So may acts of lasciviousness, illegal possession of firearms, tsaka at the same time, extortion na rin. At yung carnapping. Galing din sa isang hotel sa Parañaque ang isa pang Chinese national nang tila sundan siya 3:00 ng hapon kahapon. Dinukot siya sa di tinukoy na lugar sa Central Luzon at nang sagipin ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Muntinlupa, nakatali ang paa at nakaplaster ang bibig ng biktima. Around 8:30 p.m. of same day po, nakareceive po yung nag-report na nagdedemand po ng 3.5 million po yung mga kidnappers. Nagpatulong din ang biktima para sa ransom sa isang kaibigan na siya namang nagtimbre ng krimen sa mga pulis.
immediately dispatch personnel to conduct tracking and operation doon sa area. Mismong driver ng dinukot ang isa sa 3 na-arestong suspect. Maaring na-profile niya, no? Being the driver, na-profile niya yung kakayanan nung boss niya. And then, natukso siya. Posible raw na wala nang kinabibilangang kidnapping group ang 3 suspect. Isang tinitingnan natin ang gulo, no? Kung may involvement itong mga arrested Filipino kidnappers na ito sa mga previous cases namin na na-handle at saka dito sa mga currently na hinahandle pa namin. Kabilang dyan, ang nauna ng kaso ng kidnapping nitong Lunes sa Muntinlupa rin. 6 na Chinese national at 3 Pinoy helper naman ang biktima. Pero pinalaya kinhapunan ang mga Pinoy na kinuhanan na ng StateNet. Meron na po silang tinitignan ng mga persons of interest po na maaaring makapagbigay po ng additional details regarding po dito. Wala pa po tayong nare-receive na any demand for ransom. Wala pa rin po so far na proof of life. Nakikipag-ugnayan na raw ang mga otoridad sa Chinese Embassy para ipaalam sa mga kaanak ng mga biktima ang nasabing insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman. Ako si John Consulta. Kami ang inyo saksi. Mga kapuso, may bagong namumuong sama ng panahon na naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest satellite image, makikita po yung kumpol ng kaulapan. Dito yan, bandang silangan ng Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa naman ang posibilidad nitong maging bagyo sa ngayon, pero magpapaulan yan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao ngayong weekend. Patuloy pa rin natin itong imimonitor sa mga susunod na araw. Lalo na't mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, posibleng may 1 o 2 bagyo na mabuo o pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong November. Kapag ganitong buwan, kadalasang Luzon o kaya naman Visayas area po ang tinutumbok ng bagyo. Pero posible rin niyang mag-recurve o lumihis papalayo dito sa ating bansa. Gaya po na nakikita ninyo dito sa ating mapa, maaaring tumbukin yan itong Bicol Region, tatawid po ng Central Luzon at saka po magbabago ng direksyon papalayo naman dito sa ating bansa. Pero patuloy po nating i-monitor kung ano nga ba ang magiging track ng papasok o mabubuo na bagyo dito sa loob ng ating PAR ngayong buwan. Samantala ngayong weekend, bukod po sa extension ng namumuong sama ng panahon, posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng ating bansa dahil naman yan dito sa shear line at ganun din sa localized thunderstorms. Base nga sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi po ng Luzon, kabilang dyan ang Mimaropa, ganun din ang Calabarzon, Bicol Region at ilang bahagi ng Northern at ng Central Luzon. Posibleng maulit yan sa linggo ng hapon at may mga matitinding ulan na dito sa Palawan at pati na rin sa Mindoro provinces. Bago naman magtanghali bukas, may mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa Samar at sa Leyte provinces. Yan po mga nagkukulay orange at kulay pula dito sa ating rainfall map. Ibig sabihin, mga malalakas sa pag-ulan po yan. Posible rin ang ulan sa hapon gaya po ng inaasahan sa halos buong Mindanao. May heavy to intense rains kaya maging alerto po sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. May mga pag-ulan din sa linggo ng hapon na posible po yung mga matitinding pag-ulan. Dito yan sa Negros Provinces, Zamboanga Peninsula at pati na rin sa Northern Mindanao. Inaasahan po natin dyan yung posibilidad din ng flash flood o kaya naman ay landslide. Kaya maging alerto po ang mga residente sa mga nabanggit na lugar. At dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan sa Sabado at Linggo, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya kung may lakad po kayo mga kapuso, naku magdala pa rin po ng payong o kaya naman ay kapote. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, bago sa saksi, wala raw balak ang Israel na magpatupad ng ceasefire hanggat hindi pinakakawalan ang mga bihag ng Hamas. Ayon yan kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang televised address. Sa gitna po yan, ang pataas pa ring death toll sa Gaza at patuloy na ground assault doon ng Israel. Mula sa Egypt, saksila si Rafi Tima. Rafi?
Pia, nandito tayo ngayon sa harap ng Philippine Embassy dito sa Cairo at makikita sa aking lukuran itong malaking tourist bus na nirentahan ng Philippine Embassy dito sa Egypt na siyang susundo sa ating mga kababayan sakaling ibigay na yung go signal para magtungo sila sa Rafah. Sa ngayon, wala pa namang abiso kung pwede nang lumabas ng Gaza yung mga Pilipino, pero ngayon pa lang nakahanda na itong bus na sasakyan ng ating mga kababayan. Samantala, narito na sa Cairo, Egypt para sa debriefing yung dalawang Pinoy medical staff ng Doctors Without Borders na nakalabas mula sa Gaza. Ang iba pang mga Pinoy sa border ay posibleng hanggang ngayong weekend ay makalalabas na ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza City, na pati mga ospital ay nadadamay, patuloy ang panawagan para sa ceasefire. Napapalibutan na raw ng puwersa ng Israeli Defense Force ang Gaza City. Tuloy-tuloy ang pag-atake nila sa lupa, dagat at himpapawid. Sa pagpulbos ng Israel sa lungsod para puksain ng grupong Hamas, pinaka-naiipit ang mga sibilyan. Pati mga ospital nadadamay sa pambobomba, gaya ng Al-Shifa Hospital sa Gaza City. Apaw na ang ospital sa dami ng mga napuruhan sa airstrikes, pati ng mga sibilyang lumikas at sa ospital na sumisilong. Ang problema sa mga ospital doon, kulang na sa pasilidad at kagamitan. Sa video ng humanitarian group na Doctors Without Borders, ang ilan sa kanilang doktor sa sahig na nag-oopera ng pasyente. Our teams still working in Gaza are exhausted and terrified. At kahit may mga dumarating ng humanitarian aid matapos buksan ng Rafah border crossing sa Egypt, sabi sa akin ng direktor sa Southeast Asia ng Doctors Without Borders, kulang na kulang pa rin ang mga ito para tugunan ang pangangailangan sa pagkain, gamot at iba pa. 80% of the population is dependent on assistance. So this is a mere token. It's completely meaningless in terms of humanitarian assistance. Kaya umiigting ang panawagan sa tigil putukan. An immediate ceasefire is the only way the people of Gaza can find safety and the essential aid they urgently need. The bombing, the all-out assault needs to stop now. I think we are in front. We are facing a risk of genocide, effectively. We will see, of course, but we don't see an attitude for avoiding this risk. 23 hospitals have been ordered to evacuate in Gaza City and North Gaza. And forced evacuation in these circumstances would put the lives of hundreds of patients in a life-threatening situation. Pero taliraw ang kamay ng United Nations. Our colleagues, WHO and our other colleagues are doing what they can on the ground, but we're very limited in what we're able to do, sadly. Ang dalawang Pinoy na medical staff sa Doctors Without Borders maayos nang lagay matapos makalabas ng Gaza noong Miyerkules. Sabi sa akin ng kanilang direktor sa Southeast Asia and the Pacific, kahit nakakatakot ang sitwasyon sa Gaza, nanghihinayang daw sila sa kanilang pag-alis. They've been very, very frustrated also that they've not been able to do more. So I think there are probably feelings of guilt as well. People want to help. Sa mahigit 100 Pinoy naman sa Gaza na gusto magpa-repatriate, patuloy raw silang ina-update ng ating embahada sa Jordan kung kailan na sila makalalabas. Maging sila raw kasi naghihintay sa anunsyo ng pagpapatawid sa Rafah crossing. 57 now are in Rafah Governorate, which is about 10 minutes by foot from the border crossing to Egypt. So, gising kami buong magdamag para lang ma-alert ang ating mga kababayan. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, posibleng payagan ng makalabas sa mga Pinoy sa mga susunod na araw, base umano sa pakikipag-usap sa Israel at Egypt. Maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us, Saturday daw at the latest. Pero may 19 na hindi pa daw makapagpasya kung magpapalikas, kasama ang Madring Pinay sa Gaza City. At ang karamihan daw sa mga Pilipino, ayaw iwan ang mga asawang Palestino. It is unfortunately completely out of our hands. We have no control over this. Humanitarian po sa halip na ceasefire ang isinusulong naman ng Amerika sa Gaza. Saksi si JP Soriano. Kuha yan sa ground operation ng Israeli military sa Gaza na inilabas ngayong Day 28 ng kanilang gyera laban sa Hamas. Ayon sa Israeli military, napatay nila ang Hamas commander na si Mustafa Dalul at nakapag-recover ng mga high-powered na armas, communication equipment at mga mapa. Pero ang Hamas muling naglabas ng video ng kanilang hit-and-run attacks laban sa mga Israeli na tangke.
Sa gitna yan ng patuloy na airstrikes ng isa tumama sa bahay ng isang local journalist at kanyang 9 na kaanak sa Khan Yunis sa Southern Gaza, ayon sa iba pa nilang mga kaanak at mga health official. Ayon sa Committee to Protect Journalists, di bababa sa 36 na mamamahayag na ang namatay mula na magsimula ang giyera, karamihan Palestinian, pero ang ilan Israeli o di kaya'y Lebanese. Dati nang sinabi ng Israel sa ilang international news agencies na hindi nila kayang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamahayag, lalo't nag-ooperate umano ang Hamas malapit sa mga sibilyang istruktura. Sa ikalawang pagkakataon mula nang magsimula ang giyera, nasa Israel muli si US Secretary of State Anthony Blinken para makapulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nauna nang sinabi ni Blinken na pag-uusapan nila ni Netanyahu kung paano maiibsan ang panganib sa mga taga-Gaza. Do we advocate pauses by both sides here, temporary, localized, to be able to get Americans out, to be able to get aid in? You betcha we do. That doesn't mean that we're calling for a general ceasefire. Hang on a second. There's a difference. Humanitarian ceasefire ang panawagan ng ilang bansa, pati si Pope Francis. At maging sa resolusyon na inadapt ng UN General Assembly noong October 27 pa. Mahigit 1 linggo matapos niyan, mahigit 9,000 na ang patay mula na magsimula ang airstrikes ng Israel sa Gaza. Naganti ng Israel sa pag-atake ng Hamas noong October 7, kung saan nasa 1,400 ang patay. Ayon naman sa Israel, 6 na milyong text messages at 4 na milyong tawag sa telepono ang ipinadala nila para magbabala tungkol sa mga airstrike. Sa videong ito, mula sa Israeli military, kita ang mga tunnel umano ng Hamas na sinira ng mga tropa ng Israel. Di bababa sa 23 sundalo naman ng Israel ang napatay sa ground assault. Ayon sa ambassador ng Israel sa Pilipinas, hindi ang mga Palestino ang kalaban nila sa Gaza, kundi ang Hamas. Wala rin daw plano ang Israel na sakupin ang Gaza. Free Gaza from Hamas. Hamas has an ideology, an Islamist ideology, and there is no room from their point of view for political solution. Patuloy rin ang tensyon sa hilagang bahagi ng Israel. 2 Israeli ang sugatan sa lungsod ng Kiryat Shmona dahil sa pagtama ng rocket. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng kanilang source na naglunsad ng pag-atake ang grupong Hezbollah sa 19 na posisyon sa northern Israel. Kanina, 6 na OFW ang dumating sa NAIA, ang ikalawang batch ng mga OFW na lumikas mula Lebanon. Ayon sa Department of Migrant Workers, 127 na OFW ang humihiling ng repatriation mula roon. Naiuwi na rin kanina ang labi ni Angeline Peralta Aguirre, isa sa 4 na OFW na pinatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Pareho na ngayon nangunguna ang mga koponan ng LPU at Mapua sa pinakabagong tali ng NCAA Seasons 99 Men's Basketball. Umangat ang pwesto ng LPU Pirates matapos nilang pataubin sa laban kanina ang Mapua Cardinals sa score na 86-82. Ang Letran Knights naman laglag na sa laban para sa Final Four. Yan ay matapos silang talunin ng EAC General sa score na 82-69. Abangan na laban bukas ng Arellano Chiefs kontra Benil Blazers. Nasusundan ang paghaharap ng JRU Heavy Bombers at Perpetual Altas. Mapapanood po yan live sa GTV at live stream sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Napatras sa paggamit ng palikuran ng isang lalaki sa isang lodge sa Texas, sa Amerika. May ahas kasi sa loob mismo ng inodoro. Nagsisigaw ang lalaki sa takot dahil biglang gumapang ang ahas at tuluyang lumabas sa toilet bowl.
Nope. Hindi malinaw kung paano napunta roon ang ahas. The Golden Matinee of BTS slayed the day. Yan po ay mataas i-release ni Jungkook ang music video ng kanyang title track na Standing Next to You. Bahagi ang kantang yan ng kanyang first solo album na Golden. Disco funk ang genre ng bagong kanta ni JK. Lubos naman ang K-League ng Army dahil sa smooth dance moves ng singer na ala Michael Jackson ang dating. Umani na mahigit 6 na milyong views ang nasabing video sa YouTube. Ipinakilala na si Rian Ramos bilang si Mitena para sa upcoming series na Sangre. Si Mitena ang mabagsik na diwata na gugulo sa mundo ng Encantadia. Ayon kay Rian, si Mitena ang twin sister ni Cassiopeia, played by Solenn Yusuf sa 2016 Encantadia series. Isa raw siyang ice queen, pero may makukuha rin daw siyang ibang kapangyarihan along the way. Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Kylie Padilla sa Fast Talk with Boy Abunda. Anya sana'y nagtira siya sa kanyang sarili dahil binigay niya ang lahat para sa pag-ibig. Naikwento niya rin ang kanyang experience sa postpartum depression. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 52 araw na lang mga kapuso, Pasko na. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.